humingi ka ng patawad sa aming mga naging pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Maging ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Nakalimutlog ka ng Diyos sa mga pamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin sa ating kasalanan, at ubayan buhay walang hanggan. Amen.
maasahan kundi ikaw. Hindi maidaranal at hindi magiging banal ang sino mang sayo'y nakakaway. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapagkinabangan namin ang mga biyaya mo sa liba. Bilang pagkakamit na namin sa makalangit mo pagpakalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi bubuksan ng mga tarungang Diyos ang mga makasalanan ng bayan para sa kapakanan ng kahit na ilan lamang na mabubuti tao. May kaligtaan ang bisa ng panalangin sa mga tarungang tao, si Abraham. Halito tayo sa unang pagbasa. Pagbasa muna sa kanilang ng Isis. Noong araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra. At napakalaki ng kanilang sana. Paroroon ako at aalin ko kung iyo'y ko. Umalis na pala at lumapasok doon. Ngunit nagiging ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sa ngayon may mga pong matutuwi sa Luzon, wawasakin po ba ninyo? Hindi niyo matatawarin ang Luzon dahil sa limang iyon. Naniniwala kung hindi niyo gamay ang mabuti. Hindi niyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama ang mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatulungan mo ang buhay at tumugon ng Panginoon. Hindi ko ipahanga ang Luzon dahil sa 50 matuloy. Ipagpaumanhin ko ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham. Wala po akong karapatang sala sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang na matuwid, mawasakin ba ninyo ang Luzon? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang Luzon dahil sa 40 iyon. Tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang Luzon dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang Luzon dahil sa 20 iyon. Tuloy sa kanya. Sa katapusan sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang Luzon dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mundo, noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kita ganap. Sa harap ng iyong templo, ay iyong ko alagalang. Pupurihin ka doon, pupurihin ang iyong pangalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap.
Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumubli niya ang hambog at sikat, kaya kahit ako'y nababalbat ng maraming suliran, ako'y walang panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin mo, mapupusong kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, lakas kayong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong puting lahat. Ang dahilan nito buon, pag-ibig mo'y ubas, at ang mga simulang gawain mo'y magana. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sa dalawang pagbasa, dahil sa diya, naging kabahagi tayo sa pagkatayang pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ay bago na magbagong buhay kay Kristo. Makaligto tayo sa dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colossus. Mga kapatid, noong kayo'y binagan, nalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong kanalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hindi na dating patay, dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng lahat laban sa atin. Pati mga pananabutang kaugnay nito, tinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos at Anak ay siyang at tanggap ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus at pagkatapos niya, sinabi ng isa sa mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin. Katulad ng ginawa ng Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus, kung kayo'y manalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin ang ngalan mo. Magsilala sana ang iyong paghahal. Pilihan ang aming makakain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad na ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan labay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag nga akong gawalalin, nakarang ka na ang ito, nakaganapin ang aking mga anak. Hindi na ako mababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa
kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang iyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alagdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano kaya ang inyong amang nasa langit? Ibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinumuhi na aming Panginoon sa Kristo. Mga kapatid kay Kristo, sa mga iba-ibang bahagi ng Ebanghelyo natin, ibinabigay sa atin ang larawan ni Jesus na nagdarasal. Nasabi nga na madaling araw pa, bumabango na siya, pupunta sa ilang lugar para magdasal. Kayo, may ibang mga tao na alas 5 lang o alas 4 ay may napangisip na magkakaon na at pumunta sa isang lugar tahimik na nagdasal. Si Jesus ay hindi na kanyang kaugalian kahit na marami siyang gawain sa buong maghapon. Madaling araw pa lang, gumigising siya, nagdadasal. Napapansin ito ng mga alagad, kaya nga minsan sinundan si Jesus ng mga alagad niya at matapos magdasal si Jesus, lumapit sila sa kanya at sabi, Panginoon, turuan mo naman kami magdasal. At inasal na ipinulong ng Panginoon na alam na natin, memorize na natin yung sinasabi natin yung Our Father, yung anak. Pero ito ang version ni St. Luke, ni San Lucas. Kaya nga dito walang ama namin kung hindi ama natin. Very endearing word. Hindi yung tatay namin. Hindi sinasabi gano'n. Hindi. Tay, turuan, bigyan mo kami ng aming kakakaan. Parang nakikipag-usap. Kasi ang relasyon nyo ay talagang malapit bilang isang anak sa isang ama. Tayo. Sabi nga ron, pagkinawa ang anak mo, magsimula sa aking pagkakakaan. At ito yung sandali na i-memorize natin, alam na natin. Pero mayroon siyang tagubilin sa atin kung natin kanilimutan. Ano sabi niya sa atin? Humingi kayo, kayo'y bibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo, at ito'y bubuksan para sa inyo. Pagmilala po natin yung tatlo nito. Kasi mahal po yung disposisyon ito. Yung bang una, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sinasabi niya sa bandang una, sabi niya na, alam na ng mga kailangan mo. Kailangan panipalaan natin sa bibig kayo. Humingi ka. Kasi ano natin, ang nakawin sa atin, ibigay ng ating kaya naghihintay tayo ng Diyos na sabihin natin sa unang pagbasa na, diba? Ang Abraham, unaw yung kasulong at gumura, mayroon 5 na mabuting tao, madadamay sila sa Diyos sa kanya. Hindi. Kung 45, kukunawin ba ang lugar nila? Kung mayroon na sa lugar, sa buong bayan, may 45 na mabuti. Sabi ng Diyos, hindi na, gugunawin ang bayan. Ipagpalaman po niyo, kung may 40 na lamang, 40. Ako, pababa. Hindi ko gugunawin.
minsan ng pabot. Eh kung may usap po, pero mo wala, 40, 40, 30, 20, may 10 po. Sabi ng Diyos, kung may 10 po, hindi ang Sodom at Gomorrah. Ang sabihin, ang Panginoon Diyos, ano nga? Ang isip natin. Kaya nga, di ba, natupok ang Sodom at saka Gomorrah. Siguro, wala namang 10. Kumbaga pa tayo. Kung mayroong 5, siguro sabi ng Panginoon ng Diyos naman sa akin. Kung humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kung minsan, tatakot tayong humingi. Kasi nahihiya tayo. Eh kasi parang mayabang tayo. Ayaw natin humingi. Anong akala sa akin? Parang ganun. Kaya sabi pa rin sa akin, pag humingi kayo, bibigyan kayo ng Panginoon. Tapos sabi na dito, humanap kayo at kayo ay makasusunod. Pag ikaw ay naghahanap, iba ka concentrate ka, nakafocus ka. Nakafocus ka. Pag-tingnan mo, ano yung hinahanap mo? Bakit mo siya hinahanap? Eh kung, ay, hahanap ko ito, tapos wala, hindi mo malang iniisip kung paano mahanap. Ba, ihahanapin mo ba? Sa nakaraang sinod ni the young people, ito lang ang mga nakaraang magwan, ay sabi of Christ. Makahanap tayo, hinahanap ng ay pagkatuloy tayo sa maraming tubig sa langit. Ano yung allusion na ito? Di ba yung tatihari mga hinanap nila ang isang isisilang na hari na siya ang Mesiyas. Sabi na nakita yung sabi na hanapan sa bituin at sinundan niya ang bituin na yan. Si Herodes, nang malaman niya na mayroong isang bagong tira, ay, sabi mo, ay, hanapan niyo na yan. At pag nahanapan niyo sa bituin sa akin, pupunta rin ako. Yung iba ang kanyang isipan. Hinahanap pa rin. Pero yung natumari, hinahanap niya ang silang kayo, yung pagsusumamba. Pagsabi sa akin, look at the stars. Mga balaan, ang pinag-iasasyo. Ano? Sino ang mga stars ninyo sa buhay? Sino yung piningala ninyo mga bituin? Mga artista lamang ba ang piningala? O mga bulang ba ang piningala ninyo mga bituin ninyo na dapat sila? O yung mga kasama ninyo na nagulot sa inyo, nabibigay sa inyo na mabuti diretso sa inyong buhay? Tingnan ninyo ang mga bituin ninyo sa langit. I-focus ninyo ang attention ninyo para makafocus tayo. Kailangan tayo ay tumahin. Yan yung pagtaluman. Maraming mga buting bagay ang pwede pangyari. Kaya lamang kung isa, pag sinabing tumahimik kayo, wala pang 1 minuto, ayaw na natin. Kasi boring, nakakabagot yung walang ginagawa. Gusto natin, may activity tayo. Meron tayong ginagawa. Pero, alam ba ninyo, na kung tayo ay tubig, mas tayo may i-focus sa ating sarili at mas mahanap natin yung bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Pangatlo,
kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Kato, kung minsan yun, ayaw na may kumatok. Kasi masama na ang ibig sabihin ng katok sa atin. Ang katok na yun ay yung tokha. Gusto na ayaw na paha. Kaya hindi ka nagbupas ng pinto kasi pagsabi, katok, magpakbahimik. Alam mo, baka tokha na yun, lulusubin ka. Pero ano ba yun pag kumakatok tayo? Ano ang sinasabi natin kapag kumakatok tayo sa bahay, sa pinto? Kapag tagalabas ka, kumakatok ka. Ano sabi mo? Tao po. Kapag sabi niyo, sa mga kapampangan, bispo, kontraksyon ng Diyos po, bakit? Kasi gusto natin alam doon sa may-ari na nasa loob ng pintuan, tao po ako na nagpapakatao. Pwede po bang buksan nito ang Diyos? Sa ngalan ng Diyos, pwede po bang pasukin ninyo ang Diyos? At yan ang sinasabi sa atin, pagka kumatok tayo, papapasukin tayo ng Diyos. So, ito ang magbubukas pa sa atin. Sasabihin natin, tao po ako. No? Maaalala ko yung sinabi, Jesus mismo doon sa apat na kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan. Sabi na, ay, sa bahay ng ating Ama, ay maraming silid. Maraming silid. Kaya, pero, may tayo sa bahay ng Ama. Patok lang tayo, may tayong lugar sa bahay ng Ama. Hindi nga sabihin, ay, wala na silid, wala na lugar para sa inyo. Kaya ang sinasabi ni Jesus, sa bahay ng ating Ama, maraming silid. Kaya pag bubuksan tayo, sasabihin niya sa atin, tuloy kayong lahat. Hindi niya sabihin, ito tuloy kayong bakit? Lahat kayo patutuloy na amin. Kaya nga, ito sa isay na tinuturo niya sa atin ang pananalangin namin sa Kanya. Pamamagitan ng pagsasabi, pumili kayo at kayo. Humanap kayo at kayo ay makasusupong. Hanapin niyo yung mga bituin ninyo sa puso. Kumatok kayo at kayo bubuksan. Pagbubuksan natin. At ito pag-uwi natin, pagdasalan, bago matulog, magdadasalan. Di ba nga, pumili kayo. Humanap kayo ng kasagutan makatanungan natin. Kumatok kayo sa puso ng Diyos. Ganyan din pag-isip mo sa umaga. Subukan na po ninyo, gumising ng maaga-aga. Kakagdasal. Siguro, magkakabilang kayo. Pagkatapos mo, naninilay na kayo. Ang gawain ng isang kaibigan ko ay ganito. Babasahin niya yung Ebanghelyo ngayon, halimbawa. Babasahin niya yung Ebanghelyo ngayon sa San Lucas chapter 11, verses 1 to 13. Babasahin niya. Pag nasa niya ito, hindi siya ng kape. Babasahin niya ulit ng ilang beses. Pagkatapos sasabihin niya, ano yung nakuhang pagdaan? Ano yung isang salita? Nagpapabagang mas na ating iliyon niyo. Ang salita. Siguro, baka ang salita kumatok kayo. Ano yung sabi ng pagkatok? Ang nilayan niyo, pag-ibigin ng kanyang pagkatok. Ang sabi sa'yo yung Panginoon, naduduot ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya po, napakasimple lang ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Makinig lang ang tayo ng mabuti. Pagkaroon ng katahilikan at pagkatapos mo
ay pagpapasalamat sa presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tuloy tayo ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisa ng Diyos Panginoon lahat. Sa dalawang kasya lang ng Espiritu Santo. Ipinangalan siya ng Maria Ganun. Pinapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibibig. Nanawa sa karoroonan ng mga lumama. Nang may katlong araw at buhay maguli. Umakilala sa lahat. Nalulungkot sa kanan doon sa kapangyarihan sa lahat. Doon ang pagmula at paririto at umuong sa nabubuhay at kamatay na lahat. Sumasampalataya mo sa Espiritu Santo. Sa nasbakol, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay ng wanda. Iyo ang tayo, Jesus, na bukuha na lang sa ating Ama, idadalangin natin sa Kanya ang ating mga kaibigan at ang buong siba. At doon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, hingin mo kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang buhay panalangin sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bayan, ituring nawa nila na ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga tuka, mahihina at walang pinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga pinaghinaan ng loob sa kanilang mga pagsubok at problema, manatiling bumagawa ang kanilang puso at tumungusong sabay sa bilan ng sundaranin sapagkat ang Diyos ang may sumasabi. Manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa hindi pa nakakakilala sa Diyos, buksan nawa ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso at isip upang nagila ang Diyos ang Ama. Manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Mission Society of the Philippines, naway magpuso sila ng galak at mag-ingat sa kanilang pagbahagi ng sanado sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isang natin sa ating panalangin ang pagpasalamat ng Presidensya na Janet Lucas, Father Rufino Corpus, Paul Ryan Esteban, Rowena Nimot, Michael Alhambra, Benjamin Bautista, Lee Lisa, Arvin Royal Polo, Stella Antipolo, Joseph Canta and Family, Jeremy Canta and Family, Jocelyn Esteban and Family, James Canta, Dana de la Cruz and Family, Henry de la Cruz, Father Angelico Orbus, Father Felix Labus, at Father Rodel San Juan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. At para sa ipapayapa ng mga kaluluwa nila, Langy Patropes, Teresa Patropes, Dante Patropes, Lourdes Patropes, Domingo Patropes, Rebecca Ortiz, Ronnie Borlagdana, Jose Guerrero, Marie Tanino, Alfonso Sharon Reyes, Ariel Soy, Leda de Villanueva, Rolando Ponciano Sumisio Villa Handa, Renato Huida, Wilson Morena, Arthur Martin Arconsel, Ronald Angela de la Cruz. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik mo sa ating mga pansarili. Ama namin, mapagmahal, ipagkaloob mo ang kalinga ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at paglingkod sa isa't isa. Hinihiling
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalidad ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay sa ngayon at karangalan sa ating papakinabangan at sa buong sanggayan. Ama ng lumikha, tanggalin mo ang mga alay na sa iyo rin naglak at ngayon ay aming inihahanda sa iyong dambahan upang sa aming pinangganap na pagdiriwang ang iyong pagbiyak ay magtagulod sa taas magpabanal sa aming pamumuhay sa kasaluyan. Pag-akay sa aming kagayang walang sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Tumayo ang Panginoon At ngayon, at ikasalo ang isanangin sa Panginoon, salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapan na siya ay salamat. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamat. Kahit ikaw ay nakakilan ng katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpulot sa aming pagkukulang. Ikaw rin ang nagsugo ng turusan. Ang sugong anak ay nagdinat lang sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamatuloyin. Ilumuto upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang biro mong anak. At kami tunghayan mo may pag-ibig na tulad ng pagkatao mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mahal ay magpagbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagpingin na aming inakasip nung ikaw ay aming suwi. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ang maraming banal, ikaw ang banal ng banalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagpilisang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan sa niya, pinaghati-hati yun, pinakita niya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, lumakad ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniambot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng
bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kapanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangilay na may pag-asang sila ay muli mabubuhay at din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapain kaming lahat pasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa mga naglabayan ng Diyos, kaysa ni San Jose and Esposo, kaysa Apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng taluluy sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang kinanang ang dakilang araw ng pagpapahayag sa tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Hinihiling namin kami, Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, binigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming nandaraya, huwag ang aming mga prasakit. Pagkalooban namin ng kapayapaan at kasaan kayong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan, Panginoon, ay sumating lahat. At sumunod. Magigalang tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang poder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga titira sa pinaygo ng poder. Panginoon, hindi mo marami dapat mapatuloy sa iyo. Kung hindi sa isang salita lang, pinagay ka na.
Consider po. Manalangin tayo. Aming mapagmahal, pinagmamahal, ang alam walang bukas sa iyong anak na nag-alay sa ng buhay para aming katasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pag-ilas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating